Magandang araw mga ka-explorer. Nakaraang episode, nagmotor tayo papuntang Quezon, Palawan. Napakaganda guys. Tingnan mo naman, mga foundry. Wow. Bago natin marating ang bayan, dinaanan natin sa Barangay Birong ang nagtataasang pine tree forest. So tinaniman nila itong magkabilaan, puro pine tree. Kaya napakaganda. At dinaanan din natin ang napakalawak na lawa, ang Tagbong Saing Lake. Dinaanan natin ang Tagbong Bridge na kung saan dito guys, oh, parang lawa to. Itong lugar na to, parang lawa siya. Napakalaking lawa. Sa patuloy ng ating biyahe, makikita rin natin ang Devil's Peak na tinatawag din ng mga lokal bilang Nagmay's Peak. Isa itong kilalang tanawin na matatagpuan sa bayan ng Quezon. Welcome back sa panibagong episode ng ating travel adventure. Sa episode na to, pinasyalan naman natin ang isa sa pinakamahalagang historical site sa buong Pilipinas. Isang lugar na hindi lang basta kuweba, kundi isang sagradong kasaysayan ng Pilipinas, ang Tabon Cave Complex. Ito na tayo sa may Tabon Cave Complex na kung saan dito matatagpuan ang Modern Human. Dito lang yan, sa Lipuon Point, Quezon, Palawan. Ayon sa pag-aaral ni Dr. Robert B. Fox, ang mga tao sa Pilipinas ay nagmula sa mga sinaunang Homo sapiens na naninirahan sa ating bansa, na kung saan natagpuan ang mga sinaunang labi na tinatawag na Tabunman. Wow, maganda siya pag picture. Wala akong masabi guys, kundi complete adventure to. Dito natagpuan ang mga bungo at panga ng tao. Ngayon guys, napakataas. Sobrang ganda. Out of this world. At dito rin natagpuan ang mga kagamitan tulad ng kasangkapang bato at palayok. Pwede dito na tagpuan yung mga na patunay na may maunlad na pamumuhay ang mga sinaunang tao rito. Dahil sa kanyang mga natuklasan, tinawag ang Tabon Cave Complex bilang Cradle of Philippine Civilization, na tinatayang mahigit 50,000 taon na ang nakakalipas ay may mga ninuno na nakatira sa kuwebang ito. At ito ang buhay na kwento ng ating kasaysayan. Manunggul Cave is 114.5 meters above sea level. Kaya tara, sanay samahan niyo po kami muli sa aming adventure. Let's go! Umpisahan na natin ang video. Ngayon sa may Municipality of Quezon, lalawigan ng Palawan. So sa video ito, papasyalan natin o samahan nyo akong i-explore itong Tabon Cave, na kung saan dito natagpuan yung modern human body na tinatawag nilang Tabunman. Dito natagpuan sa Tabon Cave. Ay itong Tabunman, sa pamamagitan ng radiocarbon dating, ito ay nalaman ni Dr. Robert Fox na 47,000 years old na itong butong ito. Dito na rin matatagpuan itong National Museum, at hindi pa dyan, dito rin natagpuan itong Manunggul Jar, na kung saan ito ay nakalagay sa mismong 1,000 peso bill. So time check, 8:21 AM. So yun, pasyalan natin. So yun guys, yan ang kasama natin, si Mape, and then si RCS Vlogs, si Jumong. So yan. Dito sa Alfonso 13. Mamaya pupunta natin yung Tabon Cave. Alamin natin yung historical value nung Tabon Cave. Explore natin mamaya, di ba? Na kung saan guys, dito yung pinakamaraming natagpuan na artifacts tulad ng Manunggul Jar, Tabunman or the human bones. At dito nagsimula yung tinatawag nating the theory of evolution na si Charles Darwin. Yung nagsimula ang isang tao sa unggoy, modern human, yung tinatawag ng Tabunman, Homo sapiens. So yun, tayo na yun. Then guys, let's go! Excited na kami mapuntahan o mapasyalan itong Tabon Cave. Siyempre kasama natin si RCS Vlog sa ating likuran. So mula dito sa pinakabayan na Quezon,
Okay, may 16 minutes papuntang Tabon Cave. So continue lang tayo guys. So dito gumamit tayo ng Google Map at para matuntun natin itong Tabon Cave. So napakaraming tao na rin pala dito sa may Municipality of Quezon or bayan ng Quezon. So dito na tayo sa may bayan mismo ng Quezon. At dito makikita natin. So ito yung kanilang palengke. O yan o, ang kanilang pamilihan. Halos marami na rin population dito sa bayan ng Quezon. So bago mag alas 9 dapat nasa Tabon Cave na tayo sa pagkasyon ng ating booking time. So kapag nalampasan tayo ng oras, kapag naiwan tayo, hindi tayo masasama ngayon. So sa susunod na naman na booking bago tayo masasama sa ating caving adventure. So ang oras natin ngayon ay 8:29 AM. So malapit na tayo guys sa may Tabon Cave. So sa kantong ito tayo ay kakanan. Tabon Cave Complex. This way, National Museum of the Philippines. Okay. So dito na yun guys. Diretso tayo. 10 minutes left. Nasa Tabon Cave na tayo. Pansin naman natin dito yung mga nadadaanan natin. Ayan o. Puro mga pine tree. Ibig sabihin, napakalamig ng klima dito. Dito, dami pala yan. Sir, saan po yung Tabon Cave doon? Thank you. So yun guys, dito na tayo sa may Tabon Cave Complex, Lipon Point. Lipon Point. Okay tayo guys. So diretso lang tayo. Wow, ang ganda dito. Yes. So first time natin dito guys makapunta sa may Tabon Cave, Lipon Point. Napakaganda ng mga bundok. Ang tataas ng bundok oh. Bago kayo makapunta dito, kailangan nyo mag-booking 3 days before. Kailangan nakabook na kayo. Oo. Yan oh, tataas. Oh, ganda, overview. Kung saan yung dito oh. Dagat pala ito ng kanan natin. Ayun. Ito na siguro no. Ayan na nga. Ayan na, Tabon Cave. So dito na tayo guys sa may Tabon Cave view deck. Ito yung pinakataas niya. So pagbaba natin mamaya, yun na ang pinaka Tabon Cave na kung saan doon matatagpuan natin ang National Museum. Check your brakes, step great ahead. So ito na yun guys. Na kung saan dito pag sa taas tayo ng Tabon Cave Complex, napakataas ng view. Cushion, curve sharp ahead. Accident prone area. Ang taas nga. So ingat lang dito sa pagbaba. Taas pala ni ito. So guys, dito na tayo. U-Box 6. Okay, thank you sir. Kasama namin sir. U-Box mo, pa-check mo. Okay, punta tayo ng registration guys. So yun, napakaganda dito. Oo, medyo malayo-layo pa guys. Ayun oh, ganda ng tanawin. Wow, taas naman ng bundok na to. Ulit ang taga ang punta natin dito guys. Kahit malayo sa Puerto Princesa. Ayun. So dito na tayo. Morning sir. National Museum. Yun guys oh. Dito na ang National Museum. First time natin dito guys. So hanapin natin ang registration. This is it, ang registration. So ikot tayo. Okay. Okay. Morning sir. Saan pwede i-park sir? Saan pwede i-park to? Bali yung parking nila pati sir is nandun po sa restaurant. Tapos sir, park muna kayo dun sir after yung mag-transfer. Kasi pwede dito para sa registration at sa location.
Kopya sir, thank you. Ayan. So yun guys, park muna tayo. Hanapin natin ang parking lot. Oh, wow, napakaganda dito. Wow. Beach na beach talaga. Beach front pala talaga ito pa eh. Tabun Cave Complex, Lipuon Find, National Museum of the Philippines. Yun o. Ganda. Kapicture tayo dito mamaya guys. Sir! Good morning! Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you is all I need. Let's go! So guys, finally dito na tayo sa may Cave Complex, Lipuon Point. Napakaganda, grabe. National Museum of the Philippines. Alright. Dito na tayo sa may Tabon Cave Complex na kung saan dito matatagpuan ang Modern Human Tabon Cave na tinatawag nila guys. At ito naman yung National Museum. Na kung saan mamaya explore natin mamaya yung Modern Human. Na kung saan natagpuan dito yung Modern Human na Tabon Man. Yun. At dito rin natagpuan yung Manunggul Jar. Let's go guys, explore natin. Explore natin guys. Alright. Zoom. Ayan guys, excited na akong guys, matutunan yung history nitong Tabon Cave. Marami artifacts sila nakuha dito eh, kaya I'm so excited na malaman, matutunan, meron kaya, or sa orientation nila dito. Excited talaga akong malaman. So, mamaya marinig natin sa mga orientation nila kung ano ba talaga ang history nitong Tabon Cave. Yes, napakaganda no? Parang taraw siya no? Ganda, paraiso. Paradise. Grabe ka, paradise. Ayan o. Baybayin na. Welcome to Paradise, Quezon. Tabon Cave, Palawan. Palawan. Guys, mag-ano muna tayo ng orientation. I-orient muna tayo para may kung ano ba yung mga rules and regulations nila dito sa mga Tabon Cave. Una, ang Museum Gardens na may iba't iba at natatanging eksibisyon. Ang unang galing ay ang Palawan, Cradle ng Heritage. Yan ang impormasyon tungkol sa tatlong susunod na mga galanis. Sa National Museum. Hello! Magandang buhay. Magandang buhay. So, welcome to Boardwalk Tawa-Tawa. Ito guys. You know that I lie when I say that I'm fine, 'cause you know me like that. You know me better than anyone I know. Yeah, you know I need space, a little time for myself when I'm stressed and upset. You know Ganda ng bulok. Gari sa simento, ano? Ginastusan talaga, oh. Para may madaanan. So, dito, iikot tayo pa dito sa pinakalikod ng bundok na to. Best dito. Sir, anong ano yan, sir? Anong ano to, sir? Island? Ah, yan ang Sidanao. Tourist spot din niya. Photo shot. Mga kasal dito yan, maganda. Ang wedding, oh. Kita mo naman, inanuhan to eh.
Kumbaga, inabot to ng dagat, sir, pag gano'n. Tuliyang to Nindiang pangalan. Kuweba. Liyang. And makikita din po natin yan sa mga artifacts na nakadisplay natin sa galleries pag once natin Liyang yung code. So ibig sabihin dito po siya nakuha. 8 ay ano? 13? Uy, dami. Dami. Daming paniki. Dito lang po yan. So ibang part, iba naman. Wow. Eh, ma-friend mo niyo sa lapag. Pero may hagdan, sir. Lahat ng akyat din natin. Kaya to, pag uwi hindi na. Uy, solid dito ang makita. Uy, ano yun? Kiyaw? Hornbill. Hornbill. Meron din sa ano ba? Crocodile. Kalaw yan, kalaw? Ito lang tuloy ng ibon, hornbill. Yung ano, tabon bird yan sa loob. Wow. Talaga may tabon bird? Ano ibig sabihin po ng tabon bird? Yung bird na pinagkunan ng pangalan ng tabon seed. Okay. Ay, meron talaga dito pala? Pangalan pala ng ibon. Kasi kasama sila sa mga Endangered na, no? nanganib sa mga Endangered. Pero ako dito na yan sila nakita dyan. Galing yun, no? Baka tuloy-tuloy talaga. Muntik. pag sa amin tuwan-tuwa kami. Malaking tamo dapat sa gilid lang. Hindi pa ako nakakita yan. Na lang namin kasi yung pinagkaykayan niya. Hindi pa masyadong nakabot ng tao doon yun. Doon sila. Hindi pa ako nakakita yan. Personal. Kaya ko lang din silang ano. Wow, swerte nyo naman. Oo, yung aking mga pets. Buti na lang, nakapag-rehearsal tayo sa Australia. Ya. Paano yung hangin? Isa may mataas sa bahagi dun. Ano, kaya pa? Yes! Palaban ng asawa ko. Tabon bird. Tabon bird. So dyan kinuha yung pangalan. Ay, ganyan pala yung mukha niyan. Dito kinuha yung... Tabon monster. Ayun pala ng skull niya yung kapit. Mahaba pala mabinti niya, no? Tapos may kulay pink yung ano niya. Yung So habang nagapahinga, so kwento lang natin ulit kung ano meron dito. So itong kuweba ay doon na yung may tabon. So yung sa nabanggit kanina, tabon, ang galing po yan kay Boyd. Sa process ng kanyang pangingitlog ay naghuhukay. And Tatab- po siya ng itlog and after that tabon. Tatabunan niya. Tabon means cover. Doon halos na ano. So dati kasi yung mga ano, yung pagbibigyan ng pangalan nakadepende sa kung ano yung. So si Panga po ay nagkakaedad ng 31,000 years before present. And the oldest ay yung tibia, yung binabanggit kanina. Oh, yan. So si tibia po, Yung mga ito po. kuway dito na So si tibia tagpuan po yung mga ay nagkakaedad artifacts. po yan ng 47,000 years Cave. before present. So baga yun yung updated. So like ito, an example natin si skull. So sa carbon dating, nagkakaedad po yan siya ng 22,000 years before present. And sa uranium thorium gamit, which is na bumaba siya around 16,500 years before present. Kasi yung Weed Cave, dati solid lang yan siya. Pero may seepage, di ba? Kagaya kita niyo yung mga stalactite tumutulo. Opo. So pag naipon yan inside, natutunaw yung calcium carbonate. Hanggang eventually lalaki yan. Maghahanap yan ng passage palabas. And dyan nabubuo yung mga caverns natin. Ano, pataas ka talaga to. Akala ko pababa. Wow. Tapos,
Yung kanina mataas na yun pero ito, pangkat pa. Amazing place. Ito yung pagsisisihan natin kung hindi tayo Paradise. Muntik na ako hindi sumama, sayang pala. Kung merong resting place ng mga bangkero, liyang Tabon Cave, as place kung saan sila gumagawa ng parang activity area. Ito naman si Diwata yung Diwata to. let's say, para sa modern tayo yung chapel. Ah, Where you say okay. your prayers. Oo. Prayer place. Kasi yung war jars na kuha dito are not burial jars. Ano kuha dito ay mga ritual jars. Ritual jars. Fishing area. Offering 5 pesos. Diwata Cave. Ritual jar. Ito pa na yun. Search na ba rin dito? So yun. So ang tawag dito sa ano na to? Praying, parang praying cave. Praying cave. Nag-iwan muna tayo ng barya, ng konting barya para nasa kambinang pamalit sa ating prayer. So ang paniniwala kasi nila dito is para matupad yung prayer nyo. So why not? Subukan natin. Tayo ng magandang part. Sariling tindahan. Salamat. Tayo matupad. Okay. Sana matupad ang ating prayer. Galing sa Tagbanwa Central. So sila yung Tagbanwa na mayroong surat. Sulat. Form ng surat. Pacific Swallow. Pacific Swallow. Ito naman glossy. Igang Cave. So igang, so pala one word pa rin po yan na ibig sabihin po ay white rock o white stone. So yun na rin po yung mga stalactites and stalagmites. So makikita po natin yan sa loob. Rock formation na mga buhay pa, yung continuous Glossy sweep Ay, magkababa. Akala mo siya maliit lang, di ba? Maliit lang po siya pag tingnan natin yung entrance, pero yung sa loob pwede pong paglagyan ng basketball court. Around 700 meters, so hindi pero yung sinasabi ng mga archaeologists na hindi pa po yun yung end. Posibleng Around pa lang, ha? may 700 meters. Maaari pang kilometer. Ano? Pero More or less. Sabi ng mga archaeologists natin na hindi pa po yun yung end, posibleng pa. Pero yung narating nila. 700, wow. So let's go. Pero yung pupunta natin around 50 meters, halos gano'n lang ka. Watch your head. Kasi medyo matubig na po sa loob. Okay, let's go. Ganda na, matalas yan. So dito lang sa Lago pa tayo dyan, eh. Ang ulo. Baka bakal tayong bago. Palitan ba yan ng yung 16 years, 1,000 years to Skull Cup. Wow. Grabe. Air condition, literal. Wow, literal na aircon. Sarap tumira dito. Safe na safe ka. Di ba? Sarap nila sa pakiramdam. Wow. Lips pa ba yung lips? Okay lang yan, pag gutom ka, busog ka. Tataba ka sa guwatan. Taba ka sa guwatan. Literal na amoy ng ng paniki. Kasi yung kanina, yun ipis yung amoy. Yung sa pinakauna, ito, siya. Yan, yung amoy ng niya, ng underground niya. Di ba? Nalala mo yan? Amoy ng underground river. Dome niya. Parang dome. Taas, grabe. Parang dome to, sir, Cathedral. Oo. Cathedral, no? Ano to? Oh, ito yung middle finger. Middle finger. Middle finger. Watch out lang kayo sa... Maganda pala mag-business dito ng flashlight. Alam ko na yung ibenta ko para iwaman ako. Diyan pala yung karanto na banda niya. Saan? Nandun sa may mga bato. Ecolocation ng paniki,
So, paniki, marami po yun dyan. Yan. Oh, yan. Yan. Ganda naman yan. Wow. So, ito sir, tubig na to, dagat na to. Tubig na po. Tabang. Tabang po. So, galing yan sa taas yan. Oh, ganda oh. The best. Ganda. So, ito yung binabanggit natin na magadaanan. Oh, yan. Oh, pero kailangan na ng... Hanggang dito lang tayo. Basa na dyan, eh, no? Anong meron sa Kibats. Nag-iitim na yan? Yung nag-iitim na yan, sila po yun yan. Ayan. Wow. Yan. Yan natin para. So, yun na yung ano natin. So, ano lang natin. So, stalactites sa taas. Madami pa rin nalilito dyan. Stalactites. Stalagmites sa baba. Ayan, oh. And column. Column. So, nag-connect. So, dito, maganda rin po dito siya mag-picture. Oo. So, ito ay naging burial site din siya since may mga may mga jars din na nakolekt dito sa loob. So, halos lahat, mga butas-butas ay pinaglagyan nila ng jars. And 1, 2, 3. Sabi marami na rin pumapasok dito. Kaya ang linis na. Tarik na yung kanina. Ito mas matarik pa. So, almost same yan sa kanina. Sa simula liyang hanggang tabon. Tuloy-tuloy ang kanyang tarik. Sarap. Pero kahit umakyat ka, hindi ka mahihirapan kasi yung step mo tuloy-tuloy. Oo. At saka alam mo ba't ka nahirapan? Kasi hindi mainit. Hindi pati mainit. Malamig. Nagagandahan pag sa ilalim ka ng nature. So, yung hingal, madali lang siyang Mapawi. mapawi. Fresh air eh. Pero ang sipag nang gumawa ng mga hagdan na to. Kaya Pansin nyo? Mula dun sa baba hanggang dito sa taas. Tiyan mo, yan o. nahirapan tayo mag-akyat. Tapos nahirapan yung gumawa ng hagdan. Yung bato na yan, hindi pa dito yan galing. Sa labas, sa baba no? Ayan. And so, Grabing source. sa kwento nila, so kung di na kasi namin naabutan, doon pa yun sa isla na yun, sa kabilang isla. Sinukuha yung bato na yan. Grabe sir. Tapos So, langoy lang na walang bangka. May bangka. Ito bago na lang din kasi. Sulit pa man din pagkagawa oh. Hindi lang 1 daan or 2 daan ang humakot dito sir. Ay, turo, mangustin pala yan. Sir, sir, muntik ko na kinain, sir. Lapit na tayo sa pinakatuktok. Ayun, sana makakita natin. Pwede pa akyatin yan sir. Pwede pa yan, sa taas. Hindi na. Bawal na. Hanggang dyan na lang. Ay, ayun sir, Yan, ang taas na lang saya dito. sir. Bakit po may hagdan? Nasa daran po si Manonggol. Ayun, nakuha si Manunggol. Aakyatin natin. So dito guys, nakuha si Manunggol. Yung pinakataas na yan. Yan ang nakata ko sa ganito. Part na yan. Actually, yan na siya. Alright, akit tayo sa taas guys. Pakita ko sa inyo guys. So dito, natagpuan si Manunggol dyan. Sa pinakataas na yan. So hindi natin pwedeng akyatin. Dahil mahirap din talagang akyatin na yun. Wow! So ito na yun guys, yung pinaka-view nyo guys. Ayan. Yan ang pinakataas nyo guys. Dito, yun, nandito yung kanyang picture. Manunggol dyan. Manunggol Cave is 114.5 meters above sea level. It comprises 4 chambers with 3 openings. 2 chambers are used for burials. Yan. Doon yun sa pinakataas guys. Saan tayo dadaan mo ito? Yan yan naman ang hangin dito. Sarap mga platita. Bigonia tabonensis tsaka Bigonia Ay, Nalulula ako. Yan o, edible yan. Pwede ba propose? Last Talaga? March. Meron dito. Kinasal, propose lang. Propose lang. Yung hirap na Yan hirap ang guide ni na sila. Kenneth. Propose dito. Ne? Hanggang dito lang, din balik na sila. Kasi mukhang katedral, oh, ang ganda. Kasi kay Alex na na-picture Proposal area. kasi, yun o. Sir, gano'n siya kalaki? Kasi laki niya ba yung sa Santa Lourdes?
Yun dyan, ako lang sa iyo. Hindi ko malaki jar na po yun. Yung pala. Anong jar yun nakalagay sa Santa Lourdes, sir? Kasi hindi yan eh. Kasi tanong kung ganun kalaki. Kasi manong jar yun eh. Ano nakikita nyo dun sa galing, sa paso yan sa galing. So, nandun yung halos kasi yung size nito. Maliit lang siya actually, halos isang tao lang halos siya. Pero yung bones na nakuha doon. So ito, nung nakuha ay wala ng bone sa loob. So, and siya po ay basag na rin almost, sa 80% na lang din halos. So, ano lang natin, so explain lang natin. So, ito si jar ay tinatawag natin si secondary burial jar. Ibig sabihin po ay buto na lang, yung remains bones na lang yung nilalagay sa loob. Kumbaga sila dati ay pinapabulok muna nila yung laman sa baba, then after that, pinakolek nila yung remains, saka po nila nilalagay sa jar. Then saka po nila nilalagay sa mga kuweba. Ang hassle, no? Hukayin pa nila. Yes. So yung iba naman, hindi na rin talaga halos nililibing yan. Iba nilalagay sa butas ng kahoy, either. So kaya hindi na rin siya complete talaga. Yung kumpletong buto ng tao ay may lalagay niya. Kaluluwa. Meron ng ganun sila paniniwala. Ano nga ang ibig sabihin nito, sir? Ito? So symbolize as soul yung sa harap, and yung sa likod yung symbolize as soul shifter, yung tagapaghatid. Okay, ayun may dalawang. May hawak na yan sa guwan, so makikita natin yung malapitan siya original na jar. Gaano kalaki ito, sir, yung jar na, sir? So almost ganyan lang halos yan siya. But mayroong mga jar na malalaki sa Station 1, yung repository area natin. So yung ibang jar kasi kinolect na and doon na nilagay. So malaki, ganyan halos. Oo. Kung maglakad ka lang simula, male and female. Walang masyadong interaction. Red jungle fowl. Unlike sa ganito, matagal nga Nabuyo. pero hindi mo ramdam na. Anin mo na, yakapin mo. Tinola. Yakapin mo siya. Kahoy. Oo. Diba? Ano? Lalaki ang mga puno. 100 years na ito. Si Sarang Fisher. Sarang Fisher. Maliit lang din naman yan siya. Baga palalim nga lang. So hindi po siya kasama doon sa explored na binabanggit natin 38 caves. Since hindi pa po siya pinasok ng mga researcher natin. Puta siya pa ilalim. Pabulot ko. Palalim. Hindi siya kasama doon sa explored. Paalim nito. Alos dito na tayo. Wow, ganda dito. Actually sa loob yan dati, yung dito na yung direksyon ng araw. Meron din yung spotlight. Matitigas talaga yung mga na-discover ko siya kasi Ito yung hanap ko. Wala sa underground, di ba? Meron yan. Wow. Ito? And makikita mo yung view nung doon sa kabila. Ngayon guys, napakataas. Yung sarang cave, so walang masyadong siya. Saan yung pinakataas nito? Doon yung manunggul jar. Dito. Doon sa pinakataas na pinakatuktok doon ako ang manunggul jar. Sarang. Hindi po siya kasama sa explored na 38 caves. Sa ngayon, for since panahon ang baga ang tawag yan. Maganda siya pag picture. Wala akong masabi guys, kundi complete adventure to. Yeah. Sobrang ganda. Out of this world. Grabe. Ayan o. Bantayan natin may tumutulo na tubig. Ang laki. Yan sa pader na yan, may butas yan dyan. Ayan o. Sige, basa-basa siya. Oo yan, nagtulog yun ganun sa may Pader pinakataas na. Ayun yung pader na to. Parang may bukal. Dito yung dalawa tumutulog. Ang ganun. Napapataka ng tubig. Ang ganda ng form niya. Kala mo utak. Yung ano. Di ba? Kala mo yung utak. Ganda ng ano yun. Diyan mo. Dito ang form niya, parang utak. Tapos guys. Saan nyo yan guys? Ayan o. Nabubasa na ako. Then lalapitan natin ang camera. Ayan o. Kita niyo ba yung tubig guys? Ayan. Ayan. Ang galing sa taas yan. Sa may ceiling. Yun sa taas. Ayan. Yung tumutulo na yan. Dito yan tumutulo oh. Ayan oh. Ayan. Tumataas na siya. Diyan yung parang ano na eh. Nagpo-form ng
Magandang yung black-lock, no? Parang Apply ka na na. ang taas nito, oh. Talagang lalakas talaga katawan mo dito. This cave, the name is Tadjao. Sa Palawan, ibig sabihin po ay banga sa iba, sa Bisaya. Same din. Tinangalan itong kuweba na Tadjao since ito po yung anong baga, ito yung pinakaraming jar. Ano pala dito? More than 500 jars ang meron dito. More than 500 jars? Dami nga. Ito yung halos pinaka-sentro nila. Nalibingan nila. Yes. So ito ay mahaba na, 94 meters. So may ganoon din siya sa kadulo nito and yun nga lang, bangin na siya. Dami, 500 years na. Kanina yung sa 500 jars dito, nakuha dito sa may cave na to. Tadjao Cave. Tadjao Cave. Pasok pa pala sa ito. Malayo pa yan, no? Puro bato na yung laman ng wall ko mamaya sa Facebook. Bato na yung binapost. So ito na yung last. Dikalan Cave. So Dikalan. So sang ano, baga isa ka sa kasama dito for sa nagupay. Baga name siya ng tao. Kind of tribute. So, ng isang cave sa Tabon Cave. Ayan po. Bangin. Literal na bangin. Bangin na bangin. Ayan guys, yung ito. Ang lalim to bro. Grabe lalim. As in bangin talaga. Okay naman. Mas malalim yun ang Brook Point. Ay, malalim yun. Guys, pauwi na tayo. Alright, sulit ang ating adventure dito sa Tabon Cave. Babalik na tayo dito sa pinanggalingan natin. Time check, 12:37 PM. Akit na naman tayo. Dito lang yan guys sa may Tabon Cave. Yan o, nakikita natin yung view nito. So yun guys, dito na tayo sa may National Museum. So lalabas na tayo. Ayun o, I survived. Thank you. Kitang-kita ko na. I survived. Thank you. So dahil dito na tayo sa pinaka-exit point nya guys. I survived. Thank you. Dito na tayo sa wow, paglabas niyo, yan makikita nyo. Ayan, nasa tabing beach lang yan guys. So dito pwede kayo maligo dyan. Dito, tapos dito yung kanilang National Museum. Sulit na sulit dito sa may Tabon Cave. Yes. Survive mula tayo ng alas 9. Tapos tayo ng 1:30 PM. Ilang oras yun? Pagod yung mga tour guide, oh. 4 hours, 4.5 hours. Oh, natapos. Almost 1. Alam niyo ito guys, kung ano to. Hindi lang makikita sa Tabon Cave. Wow, ang tamis! Ang tamis niyan. Matamis to guys. Yung museum, ano yun? Ano ba sir? Ay, pwede explorein lang yan. Sa museum. Anong masasabi mo sa ating adventure? Ang masasabi ko guys sa adventure ng Tabon Cave is complete package. Meron ka ng beach. Ayan. May trekking, hiking. Pinakatabis yung caving. Tapos yung nature guys. Sobrang ganda. Nakaka-refresh siya, lalaki ng mga puno, nature na nature. Napaka-fresh ko sa taas. Sobrang ganda dito sa Tabon Cave guys. Yung adventure niya dito, the best. Almost 4.5 hours ang nilalakad natin. Simula tayo ng 9, 10, 11, 12, 1, 1:30. Tama. 1, 2, 3. Solid ang adventure. Naka 9 caves. Basic. 9 caves nga. 3.5 hours nga. Sarap ng hangin. Nadagdagan ng beauty. Nakulangan. Naka-refresh. May cave 10 pa ba? Kulang eh. 9 cave din ang pinasok. Gold secondary po mo.
Ito, Igneous rock. Ito naman igneous rock. igneous rock. Ito ang igneous May rock. igneous rock din pala dito. Calcite, minerals, manifest quartz, sedimentary rocks, plastic, Mudstone. chromite. Grabe yung chromite to. Mineral stromite. Metamorphic rock, foliated, phyllite, schist rock, calcite. Ganda, Ayan ang calcite. calcite, kulay puti. Astig. Di ba, marami man yan doon sa ano? Parang, calcite parang quartz din siya. Totoo nga itong ito. Parang ano? Hindi mo pa-serve lang yun. Oo, sure yan. Totoo di ba yan? Palawan alpha syllabic scripts. Ito naman, tawag dito ay check out and kill the object. Yamama Plismat. There's no one like you, my little girl. Ito pala yung ginagamit nila ng mga taot-bato women wearing bark cloth lower garment. Archival. Soon you're on your way. Promise me that you know the world is yours. Strike them with your glow. So yun, sulit guys, uwi na tayo. Time check 1:35 PM. Sulit ang ating adventure dito sa Tabon Cave Complex, National Museum of the Philippines. Let's go! Ayun, no? Alright, Tabon Cave Complex. Yan yung inakyat natin kanina. Yun, no? Yun, no? Pinakagitna niya. Okay. Wow, taas niyan. Alright, uwi na tayo guys. Finally! Hanggang dito na lang ang ating video. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe. At pindutin ang notification bell para updated ka sa bagong video.